Tumatunog ang mga bali-balita ngayon. Nasa isang bahay may misteryosong mga tunog na naririnig sa bubungan tuwing gabi. 5 gabi na raw kasing may nambubulabog sa kanilang bubungan. Nagsimula raw ang lahat gabi ng January 27 nung habang sila'y nagpapahinga. Bigla na lang nakarinig ng malakas na pagbagsak sa kanilang bubungan. 3 beses po siyang lumapag nung gabi ngayon. Noong una, pinakinggan ko muna. Mas nangilabot pa raw sila nung may narinig silang parang pumapagaspas. Pangalawang beses, iba daw, aswang yan. Pangatlong beses, naghanap ako ng pwede kong iano sa bubong kasi baka lumapag na naman siya. Naglagay na rin sila ng asin sa labas ng kanilang pintuan at bintana. Naglagay kami ng asin ni ate kasi kapag may nilagay ka daw, ang laban daw yan, hindi sila makapasok sa loob. At sinasamahan kami ng mga tambay, ang iba sa labas. Istorbo nga daw kami sa mga kapitbahay eh. Pagtuntong ng alas 10 ng gabi, may kumalabog na naman daw sa kanilang bubungan. Inaabangan namin, tapos ako pa mismo ang nakakita. Sabi ko sa kanila, labas! Sus, paglabas nila, wala na, umalis na. Kaapat na gabi, ang nobyo ng anak ni Mariel sinilip na kung ano ang nasa kanilang bubong. Inutusan ko ang kapatid ko. Sabi ko, tignan mo dun sa labas. Doon na raw nakita ng 2 mata ni Marvin. Tapos pinaalam niya agad sa amin ang asawa niya. Kaya agad-agad kami pumasok ng kwarto. Nagkamali ako kasi takot na takot ako nun eh. Nakakatanga talaga ang takot, no? Gayunpaman, sa ika-5 gabi, meron pa ring kumaluskos. Iwan mo na kami! Kaya pinakiusapan na raw ni Mariel ang nanggugulo sa kanila. Pinakiusapan ni ate kasi inis na siya nun eh. Sabi niya, parehas lang tayong nabubuhay sa mundo. Nilalang ka, nilalang din kami. Natigil naman daw ang pagpaparamdam. Kailangan din kasi maging matapang ka. Kaya naghahanap ako ng kahoy o tubo para pang wrist back sa kumakalabog sa aming bubong. Buti na lang nagising yung pinsan ko at siya po ang nakakita ng pang-reply sa tugtog ng aswang. Mga kapitbahay ni na Mariel natakot. Sabi ng asawa ko, manok lang daw. Walang manok sa gabi. Para mahuli ka kung ano man ang gumagambala sa bubungan ni na Mariel, nagkabit ang aming team ng mga CCTV camera. Ano kaya ang makukunan ng mga ito? Nag-antabay ang aming team sa makukunan ng CCTV. Pagtuntong ng 11:27 ng gabi, may namataan sa bubungan. Si Ivana Alawi yung manananggal dun sa CCTV. Dun ako nagtaka kaya nag-abang ako talaga para makita ko kung siya nga ba yun. Nagbantay talaga ako hanggang sa nakita ko na siya. Pero parang hindi si Ivana Alawi eh. Kalahating katawan parang putol po dito. Bigla siyang lumapit sa akin. So ayun, tumakbo ako. Hinabol niya ako ng hinabol hanggang sa... Sa wakas, nag-iibangan niyo siya. Sobrang gulat ko. Si Ivana Alawi nga. Ang nandun sa CCTV, 100% positive. Si Ivana talaga yun. Ivana? oo ako nga. Bakit ka naging manananggal? Kasi sinumpa ako dahil wala na akong jowa. At sa wakas, natagpuan ko na ang tao makapagpawala ng aking sumpa. Sino? Ako? Oo, ikaw. Matagal na kitang hinahanap. Ikaw ang itinakda para sa katapusan ng aking sumpa. Kaya nga ako nandito para... Para kainin ako. Hindi, para jujuwahin ka at kainin ka. Ha? Sinasabi ko na... Bakit ka matatakot? Hindi ka naman mamamatay. Sino pang hindi mamamatay kainin ka na? Hay nako, hina utak mo talaga. Gusto ko lang naman kumain ng hotdog. Yan pala kainin mo. Anong kulay ng hotdog? Kulay brown. Sige. Disclaimer, ang video nga panood niyo po sa Kayerms John L ay parody lamang. Huwag niyo sanang seryosohin dahil ang video ginawa niya ay for vlogging and entertainment only. Kung nagustuhan niyo po ang kanyang video, huwag kalimutang mag-like, comment, and share. At kung bago ka pa lang sa kanyang channel or page, mag-follow na po or subscribe dahil para lagi kang updated sa mga panibago niyang parody videos.